Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami maipagsanggalang. Iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti.
sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon na kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom, nakasalo ang mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matutuwid, ang mga makasalanan, upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga. Mga kapatid, kita ho natin sa ating mabuting balita ang pagtawag kay Levi. Sa kanyang tayo, siya ay sumunod kay Jesus. Pagamat alam niya na siya bilang isang tax collector o naniningil ng buwis at mahigpit na kalaban ng mga tao at tinuturing na isa sa mga makasalanan, siya pa rin ay sumunod nung siya ay tinawag ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, nung makita nila na kumakain si Jesus kasama ni Levi, anong sinabi ng mga eskriba sa kanya? Nakikisalo sila o nakikisalo si Jesus sa mga makasalanan. Pero ano nga ba ang naging sagot ni Jesus sa kanila? Ang sabi ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Ang mga may sakit, kundi ang mga may sakit. Ang ibig lamang sabihin ni Jesus, hindi nangangailangan ng paggabay yung mga nagtutuwid-tuwiran. Kundi ang nangangailangan ng paggabay ay yung taong lumalapit at nanghihingi ng gabay. Katulad ni Levi, nung tawagin siya ni Jesus, ano ba ang naging tugon? Nagdalawang isip pa? Hindi. Pagkatawag ni Jesus sa kanya, siya'y tumayo, umalis sa kanyang upuan, sapagkat gusto ni Levi ng gabay. Kaya nga mga kapatid, ang pinakita lamang ni Jesus ay awa at pagmamahal na gustong-gusto niyang ipadama sa mga taong nangangailangan at tumatawag
sa Kanya. Awa, sapagkat gusto ni Jesus na tayo ay Kanyang makasama. Awa, sapagkat gusto ni Jesus na tayo ay maging mabuti. Tayo ay nasa matuwid na landas. Awa, sapagkat ayaw ni Jesus na tayo ay mapariwara sa ating buhay. Kaya nga sa panahong ito ng Kwaresma, kita ho natin at paulit-ulit na pinapaunawa sa atin kung paanong binatan ni Jesus ang lahat ng sakit, kung paanong tayo'y Kanyang tinulungan, kung paanong siya mismo ang naging alay para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang pagpapadama ng awa ni Jesus ay naging konkreto na ipinakita niya sa atin sa pagpasa niya ng krus at pagpapako nito. Yun ang naging konkretong patunay na tayo'y kinaawaan ng Diyos. Sana mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma na tayo ay pinapaalalahanan ng paggawa ng mabuti, pinapaalalahanan na magkaroon ng awa sa mga taong nangangailangan. Sana tayo rin maging instrumento upang ibigay ang kung anuman ang pangailangan ng mga taong humihingi sa atin. Hindi sana tayo magdamot. Hindi sana natin sila palayuin. Pagkus sana sila'y kaawaan din natin. Katulad ng ibinigay at pinakita sa atin ni Jesus sa mabuting balita kung paanong kinaawaan niya si Levi. At gusto niyang makasama. Ganon din sana tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Sa mga taong gustong magpagabay upang sila rin ay tumahak sa daang matuwid. Pangalawa, pagmamahal. Pagmamahal sapagkat gusto ni Jesus na tayo ay kalingain. Kalingain at ipadama ang pagmamahal na naramdaman niya sa Kanyang Ama. Pagmamahal sapagkat gusto ni Jesus maranasan natin ang langit. Pagmamahal sapagkat gusto ni Jesus na makita tayong masaya. Wala nang ibang hinahangad si Jesus, kundi tayong lahat ay makasama niya sa Kanyang kaharian. Kaya kung paanong ipinadama ni Jesus ang pagmamahal na ito kay Levi, ganun din ang pagpapadama niya ng pagmamahal sa ating lahat. Hindi tumitigil si Jesus, ang Diyos, upang ipadama sa atin ang Kanyang pagmamahal sa papaanong pamamaraan. Sa araw-araw nating buhay, tingnan natin, paano ba tayo ginagabayan ng Diyos? Tingnan natin, ano ba ang ating natatanggap sa araw-araw? Malimit kasi tayong mga tao, pagdating ng hapon, para bagang ang nakikita lang natin lahat ay problema. Ang nakikita lang natin lahat ay pagod. Pero hindi natin nakita sa buong maghapon kung paano tayo kinalinga ng ating Diyos. Kung paanong hindi tayo pinabayaan at binibigyan tayo ng sapat para sa atin. Mga kapatid, hindi nagkukulang ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat kapag kulang ang ibinibigay sa atin, most probably, tayo ay wala na. Sapat ang ibinibigay sa atin maghapon. Tayo lamang mga tao kung minsan ang nagsasabing kulang. Sapagkat ang gusto natin ay yung mas sobra pa. Ang gusto natin ay yung mas higit pa sa kung ano ang natatamasa natin sa buong maghapon. Pero mga kapatid, kapag tinignan natin yung mga tinatanggap natin sa buong maghapon at magpasalamat tayo sa Diyos at magdasal pa rin,
unti-unti mararamdaman natin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi tumitigil sa ating buhay. Harinawa, kung paanong ipinadama ni Jesus kay Levi ang awa at pagmamahal, isipin din natin, ilagay din natin sa ating mga puso na hindi rin tumitigil sa pagpapadama sa Jesus, ang Diyos Ama, ng awa at pagmamahal sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa banal na misang ito, pagdasal natin na sana tayo'y laging nasa piling ni Jesus, na sana tayo'y laging nasa tuwid ng landas. At kung hindi man tayo, at kung minsan man na tayo ay mapalihis, ipagdasal din natin na sana'y nariyan lang siya lagi, handa tayong bigyan ng liwanag upang makita natin siya palagi sa ating buhay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag. Ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, naway adya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid, sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa. Maibahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa. Lalo tigit ang sa amin ay nagkasala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may saloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay
dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama nating idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itunuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong nanyahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko,
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapagpakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At may taguyod nawa kami nitong hanggang sa aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayag ang taglay, ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.